Da Pangalawang araw na po na nakita po natin ang kabastusan. Hindi ko po maintindihan talaga, no? Bakit nyo po ipinagpipilitan na yung mga testigo, yung mga hostile witness, ay kumanta po, pinagpipilitan nila na ilaglag si BP Sara? Paano mo ilalaglag kung wala namang ginagawa yung tao? Alam po ninyo, hindi, nakaka-frustrate sabihin, pero ang tingin ko po, tingin ko lang, bahala kayo kung magalit kayo. Ang tingin ko sa inyo, hindi kayo handa na maging judge. Yan yung problema ng panay dunong-dunungan lang po yung naboto natin. Sana man lang, ang tagal nyo nagtatalo-talo, yung pagiging judge sana inaral nyo. Hindi po ang depensa ang magpapatunay ng kasalanan ni BP Sara. Ang magpapatunay po na may ginawang kasalanan si BP Sara, yung prosecution. Hindi po yung depensa. Mas lalong hindi po yung mga senator judges. Supposedly, kayo po, tinatanggap ninyo yung sinasabi, kino-question ninyo yung sinasabi, tinatanggap nyo yung ebidensya, sinusuri nyo kung ito bang ebidensya na to ay katanggap-tanggap o hindi. At yung mga testimonya ng mga taong tumitestigo ay sinusuri nyo kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Hindi kayo prosecutor. Sino po ba ang nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung confidential fund? Wala. Bakit nyo ipinagpipilitan sa mga testigo na sabihin nila na ninakaw ni BP Sara? Hindi po ba? Sino na po ba ang tumestigo na nagsabi na may krimen na ginawa si BP Sara? Wala. Maski po yung mga taga-COA, ano po sinasabi nila? Hindi pa final. Appealable pa. Yung mismong alam niyo po ba, wala po kayo pare-parehong kakayahan. Yung pinagpipilitan ng mga senator judges na may nilabag. Sino po nagsabi nun na may nilabag? Kayo? Wala pa akong naririnig na tumestigo na lumabag po sa batas si BP Sara. Iba po yung violation sa krimen. Hindi po lahat ng violation ay krimen. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Violation, bawal magtapon ng basura. Teacher ka, nahuli kang magtapon ng basura. Tatanggalin ka ba sa pwesto? May violation kang ginawa. Hindi po, nakalagay? Multa. First offense, 100. Second offense, 500. Third offense, 5,000. Ang tinatalakay po natin, mga violation di umano ng OBP sa paggasta ng pera. Ang ibig ba sabihin ng violation ay krimen? Hindi po. Ang layo naman ng violation sa krimen. Bawal umihi dito. Umihi ka. Ikaw ay public school teacher. Ihi ka na. Naihi ka. Sa tingin mo ba tatanggalin ka sa pagiging public school teacher? Hindi, kasi ang nakalagay lang doon, multa. O kaya nakalagay, bogbog. Potol tete. Magkakaiba po itong termino na to eh. Napaka-normal sa COA na may nakita silang paglabag, violation. Kaya nga po sila nagbibigay ng mga memorandum of audit. Audit memorandum, AOM.
Tapos, nagbibigay sila ng notice of disallowance. Sa tingin nyo ba si BP Sara ang kauna-unahang nakatanggap ng notice of disallowance? Napaka-normal po niyang notice of disallowance. Yun yung sinasabi natin eh. May paglabag, may paglabag. Ano ang paglabag? Wala silang masabi. Bakit? Walang nagbibigay na, as senator judges, you are confined by what the prosecutor, kung ano po, pasensya na po at nadadala lang ko. Confined po kayo sa mga ibinibigay na ebidensya at ibinibigay na testimonya. Beyond that, hindi po kayo testigo. Hindi po pwedeng kayo ang tumistigo para sa prosecution. Ang nangyayari pa, daig pa nila yung testigo eh. Pag nagtanong sila, hindi mo alam na may paglabag. Sino may sabing may paglabag? Sino may sabing may krimen? Dapat po unawain nyo po, iba po yung violation ng COA. Nakita po nila may violation, kaya po nila i-issuean. Kulang ka ng papeles. Ano ba yung sinasabi yung COA? Sinabi ba ng COA na bawal mag-alyas? Bakit paulit-ulit kayo sa alyas? Paulit-ulit kayo sa belat, paulit-ulit kayo sa pagong, paulit-ulit kayo sa kung ano man yung alyas? Sinabi po ba na kriminalidad ang pagkakaroon ng alyas? Hindi po. Walang sinabi yung COA. Ang sabi nga, silent yung joint circular dyan sa aliases. Ano po ibig sabihin na silent? Hindi nila sinasabi na may paglabag, hindi nila sinasabi na walang paglabag. Silent. 11 days. Bakit pa ulit-ulit yung 11 days? COA na nga ang nagsabi, walang nilalabag pagka ginastos yung budget ng 11 days. Walang paglabag. Bakit sa tingin ng mga senador, mas marunong pa yung mga senator judges sa COA? Ano ba yung pinagtatalunan? Bawal bang bumili ng gamot? Sinabi ba? Sabi sa joint circular, yung COA po, pwede, hinahanapan lang po ng OR. Alam niyo yung pinagtatalunan? Sa pagkaintindi, uto-uto kasi. Yung mga senator judge, uto-uto. Kasi siligutan lang naman nagsasabi na parang illegal yun eh. COA na nga po ang nagsabi, bakit po nakatanggap ng notice of disallowance? Kasi OR ang gusto. Paulit-ulit kayo sa gamot. Sakitin ba? Anong klaseng mga tanong yan? Sakitin ba ang mga confidential agent? May sinabi bang sakitin? Ano yung sinabi ni Tabachingching na taga-COA? Bakit niya? Siya yung nag-notice of disallowance eh. Bakit niya ni-notice of disallowance? Di ba ang pagtatalo, OR, ang binigay lang sa kanila ay acknowledgement receipt. OR yung gusto ni Tabachingching. Hindi ipinagbawal. Bakit pagdating sa inyo, bawal ang pagbili ng gamot, bawal ang Ang sabi ng COA, hindi namin matatanggap ang acknowledgement receipt. OR ang gusto ko. Kayo ba ang testigo? Dinaig nyo pa yung COA eh. Final na ba? Hindi pa final. Kung hindi pa final, ano yung pinag-uusapan nating violation? Tatanggalin nyo na si BP Sara sa pagiging Vice President samantalang ang COA nagsasabi hindi pa final yung kanilang desisyon? Sa COA pa lang to ha. Kahit nga final na yung COA, pwede pang humirit si BP Sara eh. Nakita nyo ba nariyan si Franz Castro sa likod ng mga
natutulog si Franz Castro? Bakit naroon si Franz Castro ay convicted yan? Hindi pa final. May apela pa sa Supreme Court. Pwede pa palang lumaya ba doon kahit convicted na? Opo. Ang tanong, convicted na ba si BP Sara? Saan convicted? Sino po ang mayroon lang karapatan na magsuri sa paggasta ng pera ng pamahalaan? Wala pong iba. Hindi po si Risa Ontiveros, hindi po si Lacson, at lalong hindi ang Tulfo Brothers. Sino lang po? COA lang. Final na ba sa COA? Hindi pa. Oh, bakit sa tingin ni Risa Ontiveros, final na? Sa tingin ni Risa Ontiveros, may paglabag na. Iyan yung problema. Pag yung mga senador natin, hindi na nga abogado, hindi pa makaintindi. Dapat nakikinig kayo sa COA. Ang trabaho po ng judge, i-judge mo yung tao o yung nasasakdal, i-judge mo batay sa ebidensya. Hindi yung nag-isip ka. Anong klaseng tanong ito? Paano mo na siguro na hindi yan ibinangko ni BP Sara? Hindi lang nila sinasabi si BP Sara. Eh sino ba yung nasasakdal? Di ba si BP Sara? Kaya pag tinanong mo, paano mo na sigurado na hindi yan ideposito sa bangko? Ano po ang ibig sabihin niya? Paano mo hindi, ang kahulugan po niya, paano mo natiyak na hindi yan ninakaw ni BP Sara? Sino bang nagsabing ninakaw? Meron na bang testigo na nagsabing ninakaw? Wala. O wala naman pala eh. Bakit pinag-uusapan na nila kagad? Advance sila mag-isip? Hindi sila pwedeng tumayo ng... Yun yung problema.